Usaping impeachment. Kasi halata talaga na yung impeachment na inihain nila kay Marcos Jr. ay script nila yan. Kumbaga, yan ay pinag-usapan na nila. Siguro nung nung nag-break sila hanggang ngayon. I mean, from December or even November, December, during break nila, pinag-usapan na nila yan na ganito ang gagawin natin para hindi masyadong halata. Ang gagawin talaga nila dyan is itutuloy pa rin yung impeachment kay VP Sara. Pero para hindi masyadong halata kasi syempre ang nakikita naman nila talaga ang pulso ng bayan na galit na ang taong bayan dahil parang pinagkakaisahan ang mga Duterte. So ang gagawin nila, dalawang impeachment without even thinking ang epekto nito sa ekonomiya ng ating bansa. Ngayon, inuna muna nila, actually pinagsabay nila. Pinagsabay nila yung pag-file ng impeachment kay Marcos Jr. at kay VP Sara. Pero bago itong sabay na pag-file na ito, maalala ninyo na nauna nang nag-file ang kampo nila Mike Defensor, Chavit Singson, Attorney Topacio, and the rest na mag-file ng impeachment kay Marcos Jr. Anong ginawa nila? Hindi nila tinanggap. Kaya doon halatado, kasi supposed to be, di ba, ganun naman talaga na ang magfa-file yung taong may interest. So, kung talaga sila gusto nilang patunayan na ito walang bias, dapat tinanggap nila yung impeachment na final ng kampo nila Mike Defensor. Kasi sino naman ang magfa-file ng impeachment laban kay Marcos Jr. kundi doon sa mga taong galit sa kanya? Don't tell me galit sila yung Makabayan Bloc at yung mga kongresista na panig kay Marcos Jr. Di ba halatado? Tapos sila yung magfa-file ng impeachment. Yun yung tinanggap ng kanilang Secretary General at hindi yung kampo nila Mike Defensor. So, halatado, hindi natanggap. Ayaw tanggapin yung kila Mike Defensor. Pero tinanggap yung kay Jet Nisay. No? At saka yung Makabayan Bloc tinanggap. Dalawa na magkasabay na impeachment kay Marcos Jr. At dalawa din na impeachment file kay VP Sara. Ngayon, inuna nila yung kay Marcos Jr. Ang ginawa nila, syempre, by procedure, tatalakayin nila yan sa House, which is ginawa nila kahapon at today. Kahapon, pinag-usapan nila yung sufficiency in form. Dalawa kasi yan sufficiency in form, sufficiency in substance. So take note natin na form yung isa, substance yung isa. Kahapon, ang pinag-usapan nila is form. Ang form, pinag-usapan nila kahapon kung nasunod ba yung proseso o procedure ng pag-file. Tama ba yung final nila? Nasunod ba? Tinanggapan ng Secretary General? Tama ba yung inihain nila? Tama ba? So, nagbotohan sila kahapon. At nanalo yung in favor na sufficient in form. Today, pinagbotohan at wala pang botohan. Today, pinag-usapan nila yung substance naman. Ibig sabihin, sapat ba ebidensya? Mabigat ba ang kaso laban kay Marcos Jr.? So, pinag-usapan nila ngayon pero walang nangyaring botohan dahil pinospone nila for tomorrow. Kahapon, may nangyaring botohan at nanalo ang in favor yung my form. So, dalawa yan. Pag nag-advance yung sufficient in form, sufficient in substance, sa kanila pag uusapan, plenary yan, may session yan sila, and then magkaroon sila ng botohan and then sa kanila sasubmit sa Senado para sa Senado naman ang parang korte na didinggin sa Senado. Ngayon,
Itong ano natin ngayon, yung political analyst natin ngayon, ito si, anong pangalan nito? Ayan, Balmatero pala. Ayan, si Professor Lester Balmatero. Maganda na magkaroon tayo ng isang analysis from somebody na nasa gitna lang, na critical both sides para malaman natin kasi syempre sasabihin nila pag ang kukunin natin analyst dito is from the ally of Duterte, syempre sasabihin nila DDS yan eh. Pag sinabing kay Marcos, ano yan, loyalista nga yan eh. So ito, tumpak yung kanyang analysis doon sa analysis natin na ito talaga ay scripted at drama nila. So ngayon, tignan natin. Sa tingin mo ba, although pumasa, it's sabi ng Justice Committee sa Kamara de Representantes, pumasa in it's sufficient in form and substance. Next steps, what will happen now? And do you think it will see it to the end? Aabot kaya yan sa Senado? Or is this an exercise in futility? Alam naman po natin, ang mayorya pa rin po sa Kamara de Representantes, hawak po ng ating Pangulo. Your thoughts? Mismong media yan nagsabi, hawak ng Pangulo yung mayorya sa Crocs. Po. Tingin ko hindi siya abot ng Senate eh. Oh. Una palang banggit niya, hindi abot sa Senate. Totoo yan. Ako naniniwala na hindi talaga abot. Palabas lang kasi talaga nila yan. Kahapon, di ba, nag-decide lang sila doon sa form. No? Yung next nilang pagde-decidean ay yung substance naman. I think dahil dalawa yung impeachment ngayon, nasira din kasi yung trust ng taong bayan sa House of Representatives because of the flood control project. So may trust building na kailangan gawin yung House of Representatives. So dahil may dalawa kang impeachment cases, hindi mo pwedeng at least parang hindi makita ng taong bayan na parang nire-railroad mo yung isa. Tapos samantalang mag-zoom in ka naman dun sa isa. Tama. Gusto nila na hindi natin mahalata na pinagkakaisan lang ang mga Duterte, which is kay VP Sara, at doon lang sila nakatutok at hindi yung kay Marcos Jr. na yun naman ang sigaw ng taong bayan, flood control, kaya dapat ma-impeach itong taong ito. Kaya nag-come up sila, nag-devise sila ng something na para merong shit show sila na mapanood natin at mapaniwala tayo. Pero hindi naman tayo mga tanga eh. Hindi na tayo mga tanga sa panahon ngayon. So, actually may mga narinig nga ako, hindi ko alam kung narinig ninyo. May isang congressman na nagsabi at least na parang mukhang medyo scripted daw, di umano. Narinig niya yun, pero later on, uma-agree din. Yung naging hearing kahapon, parang may isang congressman nagsabi na hindi pa daw tinatawag, hindi pa daw nagtataas ng kamay ay tinatawag na. No? I think may ganong hindi pa tinatawag. Ibig sabihin, planado. Alam na. Kumbaga, ano yan? At least may effort. Stick to the plan tayo. Coming from the Committee on Justice, not to parang ipakita sa taong bayan na nire-railroad nila at they're serious to actually look into the So parang at this form. Parang optics lang ito, lang para lang masabi na Optics, agoy. hindi namin binabaliwala. Hindi siya yung just because he's the president, hindi namin to itatake parang ganyan. So since substance, I agree. So Prof, since substance naman po yung susunod na bubusisiin nga ng Kamara de Representantes, ano po sa tingin nyo dito sa substance na nakapaloob dito sa mga complaint against the president, yung masasabi nila na sige, itapon na natin itong issue na to? Well, I think yung may mga yung mga binanggit kasi doon yung pagiging allegedly na drug addict na yung presidente. I think yun yung medyo mahirap yung pangalawa yung kidnapping to the former president. I think medyo mahirap din siya kasi may mga kailangan kang patunayan doon. But yung pinakamadali ay yung hindi niya pag-veto doon sa 'Di ba nakita ninyo yung kidnapping kay PRRD at saka yung drug addiction? Yan po ay under nung inihain na reklamo nila Jet Nisay. So, ilang pages lang yon. At alam nito mismo na insufficient yon kasi hindi mapapatunayan. Kasi kumbaga,
tayo ang nagsasabi na from our perspective, kinidnap siya. Pero from their perspective, hindi. So, paano natin, kailangan dumaan muna sa tamang korte yan, hindi sa impeachment. So, given the fact na galing sa isang congressman na alam naman natin kakuntsaba at kakampi din nila, yun ang gagawin nilang isa sa mga grounds nila, yung pag-kidnap kuno kay PRRD at saka yung drug addiction na hindi man lang kinausap nila Jet Nisay o yung abogado si Senator Amy during that time. So, paano makakalusot ito sa substance? Sa form, yan, nanalo sila sa form, napananalo nila sa form, pero sa substance, alam nila kasi na hindi rin nila maipuprove na sufficient yan sa substance. Program funds, no, and the flood control. Dahil at the end of the day, he signed the budget. The GAA. Ngayon, sa flood control, sila, yung grupo naman ng Makabayan Black or yung MASA, ang naghain yan. Pero I doubt, no, na makakalusot yan. So basically, mas madali siyang i-prove, no? But I think, alam niyo naman that, it's a political process. Therefore, at the end of the day, tingin ko dito pa lang sa Justice Committee, mukhang hindi matutuloy papunta sa plenaryo yung impeachment against. Justice Committee pa lang? Hindi matutuloy sa plenaryo? At lalong hindi matutuloy sa Senado. Kahit na sabi ni Balmatero na may sufficient sa substance yung flood control at pirmado niya yung GAA. The president. I agree with you, no? Mukhang optics lang ito. They I agree with you. want to build trust from the people at para hindi masabi na too political, no? At mag-zero in lang sila doon sa impeachment ni VP Sara. Kasi kapag ka nag-zero in lang sila doon sa impeachment ni VP Sara, obviously the people will may assumption coming from the people na bias, no? So, coming from ito taga UP ito. Alam naman natin kung taga saan yung mga UP, marami yan sa kanila ay aktivista. So ito coming from a UP yan na critics din sa mga sa gobyerno at pinuri pa nito yung last na SONA ni Marcos Jr. noong 2025 lang, nitong last year 2025, pinuri niya yung SONA niya. Pero bakit ngayon sabi niya optics lang yan? So from a perspective of nasa gitna lang na hindi Duterte ally, tama yung kanyang sinasabi sa ating naiisip na optics lang, palabas lang ito para hindi tayo mas lalong magalit na sinisingle out nila ang Vice President. At kung titignan nga natin itong simpleng evidence na may nag-walkout kuno, itong si Abante, halatado naman talaga na palabas lang nila. Tignan ninyo, paano ka mag-walkout tapos yung nasa paligid mo nagtatawanan? Those my colleagues that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money. Wow. I therefore would like to walk out of this hearing right now. Tingnan ninyo yung reaction nila. Meron bang ganyan? May ganyan ba? Na The reaction? manifestation is Nag-walk out, walang tension. Ang tension nila, tuwang-tuwa sila. Alam nyo ganito, paano nila ginawa yung kanilang optics. Yung house, dinivide nila. Kung sino yung pabor at saka sa hindi. At magdedebate yan sa isa't isa. As you can see, kung na-follow ninyo, ako hindi ko niyan pinanood masyado kasi optics nga eh. Pero ang estilo nila, i-divide nila yung house. May kontra, may pabor. Magdedebate sila sa isa't isa, magsasagutan, magtataasan ng boses. Kuno, may magwa-walkout. Pero at the end of the day, usapan nila yan. Talaga nagagawin nila. Ipakita nila na kunwari, na nagagalit sila, na nagdedebate sila, pinagtatalunan, na dapat may impeach, at hindi, hindi, oo, hindi, para maniwala tayo. Tingnan ninyo, meron ba yan? Ganyan? Tingnan mo. Nagtatawanan sila, We have concluded hindi man lang pinigilan. the determination in form of both. Magwa-walk out siya. Kasi patapos na sila. The Jesus complaint.
ito, ganito, kunwari parang yung drama sa radyo noong araw, bubuksan ko ang pintong ganito. Ganun ba? Alam nila yung anong gagawin. And Masa et Nag-walk al. out? complaint. If there are Nag-walkout siya. Tapos ang saya-saya nila. Meron bang ganung walkout? no other matters, Pati si Lustre. there being no other matters to discuss, the Finish. meeting is suspended. Matatawag bang walkout yan nung tamang mag-walkout siya, tapos na pala yung meeting nila? Ang walkout, you're in the middle of meeting. Yan, tapos na. Until 10 a.m. tomorrow, February 3, So, kahapon yan. Kahapon yan. So, ayan, ito, example ng totoong nag-walkout na may tension, parang ganito. Tingnan ninyo. Ito yung totoong walkout. If you are to Mr. look Chairman, at it, I rest my case. Suma-impierno sumalangit nawa ang kaluluwa nito si but let me explain Boy, because the final approval, Deputy the final Administrator. approval of the contract was made by the NEA Board of Administrators, and it was them who walk out yan. considered that despite the illegal action of the Samselco board who constituted themselves as SBAC, the affirmation or the approval of the AGMA was taken into greater weight as Samselco then needed the investment. walkout. Ang puta. Ito pa, example ng walkout. Tingnan nyo, si Rapi Tulfo. Alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Napawalk out si Senador Raffy Tulfo sa gitna ng pagdinig ng Senate Committee on Dangerous Drugs nitong Martes. Sinundan siya ni Robin at pinigilan. Nagalit siya dahil sa pagsisinungaling umano Nakita nyo, may tension. Walang tumatawa. ng mga pulis na humuli sa mag-amang Rodelio at Julius Vicente noong nakaraang taon. Tawag pa ni Tulfo sa mga pulis, bonnet gang. Dahil bukod sa nakasuot ng bonnet, hindi rin sila nakauniforme at walang search warrant. Subukan nyo gawin yun sa mga bahay ng mga mayaman. Hindi. Baka naratat na kayo. Nagagawa nyo yun sapagkat alam nyo walang kalaban-laban mga yan. Kaya nainis ang senador dahil sa paulit-ulit na pagsisinungaling ng mga pulis. Pag pulis ang may kasalanan, bine-baby-baby. Pero pag ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. O matatagpuan na ng patay. Ngayon, galing sa bibig mo, walang warrant at covert operation. Hindi kayo tumutugma-tugma. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling. Tinulungan din siya ni Senate Committee Chairman Bato de la Rosa sa muling pagkumpirma sa mga pulis kung talaga bang lehitimo ang operasyon o hindi. Klaruhin natin, covered ng warrant yung Yes, subject na hinahanap nila. Yes, sir. Hindi lang nabitbit yung papel. Yes, sir. Pero tingin ni Tulfo, tila binibaby ng dating PNP chief ang mga sangkot na pulis. Ngayon sinabi mo walang warrant, pero nung i-baby ka, sabi mo, Klaruhin ko lang, Sir Tutulpa, hindi ko binibaby itong mga tao na ito, ha? Ako lang, I'm just trying to explain. Matapos mag-walk out ni Tulfo, ipinagpatuloy ni Senador De La Rosa at Senador Robin Padilla ang pagdinig. Pero di maalis ni De La Rosa na nainsulto siya sa pag-alis ni Tulfo. Hindi ko lang matanggap-tanggap, for the record, na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw ko mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang hiyain. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk-outan ka. Ipagpapatuloy Yan ang totoong walkout. Hindi yung scripted na ginawa ng House. Talagang may tension, walkout Nakakasama ng loob, nakaka-offend yun. Tapos siya nag-walkout si Abante. Tuwang-tuwa sila. Tapos walkout. Ending na ng kaning session o ng meeting. Ha? Anong klase yan? So ngayong araw ginawa nila yung yung pagdinig sa sufficiency sa substance. At nakita ninyo sabi ko ulit, hinati nila yung House. Yung pabor at saka hindi pabor, magdedebate sa isa't isa, pero kunwari lang.
So ang grupo, nakita niyo naman, siyempre ang grupo ni De Lima, siyempre pagtatanggol si Marcos Jr. Kasi bakit? Takot sila maging presidente si VP. O kita nyo? Ano sabi? Support the same. How do they say, or how do they know, or why do they claim that it impairs his judgment? So that's again my view. Again, this second ground is insufficient in substance. Insufficient in substance. Hindi lang yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, tama yung sinabi ni Balmatero. Dito pa lang sa Secretary General or dito pa lang sa unang pagdinig ng form at saka substance, tapos na. Kaya nga nila sinuspend. Today, sinuspend nila para bukas na sila magkaroon ng desisyon ng botohan para hindi masyadong halata. Kumbaga, partial yan muna. Medyo suspense ng konti. Pero at the end of the day, talagang hindi yan makakabot sa plenary, hindi makakabot sa Senate. Ito, tingnan nyo pa. There must be an overt act personally attributable to the president or the impeachable official. So how can we say that the impeachable official should be liable because of the supposed action of the PNP in this case? I think yung dapat po na wala siyang ginawa. So, Madam Chair, is omission equivalent to an impeachable offense? For us po, isa yes. So, di ba? Sinasagot ni Jet Nisay, for us po, kumbaga nagdediba-debate sila sa isa't isa. Tapos ang nung ending, ayan, suspend. Rosalie Coz, Yan. Ito Si pong Abante si rin, isa rin. Attorney Andre De Jesus. De Jesus. Hindi First ko alam impeachment. kung anong klaseng abogado ito. Pero nakakahiya naman doon sa members ng ICI na magaling mag-imbestiga at para bang sila din po ay nagkas. Cut man natin yan. Pero ang ending, suspension. If there are no other matters you would like to discuss in today's hearing, then the chair is suspending our today's hearing until tomorrow, February 4, 2026, 10 o'clock in the morning. The members present today are considered informed in today's hearing. Okay. Pustahan tayo bukas. Bukas na magkakaroon ng botohan yan ng sufficiency in substance. Mananalo ang insufficient in substance bukas. Pustahan pa tayo. So, ganyan talaga ang ginagawa nila ngayon. Halatado na kunwari talaga na merong impeachment para kay Marcos Jr. pero at the end of the day, protektado din nila yan. And in fact, yan, itong si Senator Robin Padilla medyo bumawi-bawi ngayon at sinabi niya na syempre pag meron ng kasi sigurado yan na magpo-pursue kay VP Sara. Pupunta talaga yan sa Senate. Pupunta talaga yan. Protektado si Marcos sa House, protektado siya sa Senate. Si VP Sara, alanganin siya sa House. Yung substance as form kay VP Sara, pasok yan sa Senado. Yung botohan kung impeach sa House si VP Sara, pasok yan. For sure, impeach na yan sa House. Ngayon, pag impeach sa House, papasok na sa Senado. Sino may hawak sa Senado? Si Soto. Not unless and until mapalitan ang Senate President. Gaya ng sinabi ni Senator Robin Padilla. Leadership, sa usapin na halimbawa, impeachment tayo. Pag yun ang pinag-usapan, halimbawa, may impeachment ni Inday na nakarating dito, So, ang gusto naman. nyo maging leader ng Senate kapag nag-impeachment ni Inday ay Siyempre, kailangan. from the minority. Sana, inshallah, God willing. Yung Pro bayan. but supportive of VP Sara. Of
course. Yun yung gusto niyo maging SP. Just to be clear po. Wala na tayong plastikan. Ayun. Wala nang plastikan. Dapat lang. O, diyan na magkaalaman pag nangyari itong mga ating mga... sa ngayon, haka-haka pa lamang naman. Pero itong haka-haka na to, malakas talaga ang kutob natin. Kunwa-kunwa yung kay BBM at kay VP Sara. Pasok talaga yan. In fact, kahit ngayong isang senador na kasama natin, kakampi natin, para lang may masabi na meron silang nagawang batas o gagawing batas, abay, nakatutok pa ito kay Senator Bato. Biruin ninyo, sa dinami-dami ng mga kongresista na hindi pumapasok dyan sa House of Congress, ngayon ka lang, nagpanukala ng batas na no work, no pay? Dahil 3 buwan ng missing in action si Senador Bato de la Rosa, may panukalang no Kita niyo work, yan? no pay na si presidential son Sandro Marcos para sa mga mambabatas. Kung kinakaltasan daw kasi ang mga karaniwang Pilipino. Aba, maunang ano yan maunang receiver ng batas na to ay yung tatay mo. Nasaan siya ngayon? Mukhang di nagtatrabaho na. Dapat ay ganito rin daw sa mga miyembro ng Kongreso. Darito ang agenda. Saka yung tito mo, si Martin Romualdez, nasaan na yun? Report ni Ivy Reyes. Gaya ng recusal ni Majority Floor Leader Sandro Marcos sa anumang impeachment proceedings laban sa kanyang ama, ikinagulat daw ni PBBM ang no work, no pay bill ng kanyang anak para sa mga miyembro ng Kongreso. Pero kung pag-uusapan po in general, maganda po ito dahil po para malaman naman nila na ang mga taong hindi nagtatrabaho ay hindi naman dapat na makinabang sa pondo ng bayan. Pero muli, inuulit natin ang sinabi ng Pangulo, hindi po niya saklaw ang paggawa ng batas. Sa ilalim ng House Bill 7432 o No Work, No Pay for Members of Congress Act, nakakabit sa attendance ng isang mambabatas ang kanyang sweldo, kabilang ang kanyang partisipasyon sa mga hearing, plenary session at iba pang gampani ng isang legislative officer. Ayon kay Congressman Marcos, laganap ang absenteeism sa Kongreso kahit ang No Work, No Pay labor principle ay ipinapatupad sa buong bansa. Kaya ang Kongreso dapat daw sumunod sa pinakamataas na antas ng integridad at pagtupad sa... Talaga? Isa lang ang pinagdiskitan nyo dyan si Senator Bato. Sabi ko nga, ang ginagawa nila, kanya-kanya na silang toka ngayon just to redeem the trust of the people. Kung sa House of Congress, ganyan ginagawa nila sa impeachment, kunwa-kunwa, abay, meron din sa Senado. Kunwari, nakita ninyo yung headlines ngayon? Si Senator Raffy Tulfo ay ginigisa itong si Frasco na bata ni Marcos Jr. Kunwa-kunwa na naman to. Kunwari, makita ninyo kung bakit ko sinasabi na kunwa-kunwari. Abay, tinatanong niya si Frasco. Pero hindi ginigisa yun. Tanong, malumanay, ang bait. Ang bait niya magtanong, tingnan natin. So bakit hindi na lang po model na taga mismo native po sa lugar na yon, nakilala sa lugar na yon? Why you? That photo was taken during my presence at the Yes, South ma'am, I know, I Cotabato. understand. Yes. We don't have any fight on that matter. What I'm trying to say is, Bait. someone who's recognized in that community, in that place, Ang bait. yung kilala, kunyari, miss kung anong bansa, ano bang lugar po yan? That's Lake Cebu. Cebu. Oh, how about Lake Cebu. Yes. Lake Cebu in Cebu? In South Cotabato. So, how about Miss Cotabato instead of you? Nakilala sa lugar na yan. Senator, Bait let me clarify. No, that, no, ma'am, let me finish Yes. first. Kanina hindi kita in-interrupt. So, bakit di ba? hindi Di ba pag iba yan, no, let me finish first. Sabat ka ng sabat kanina hindi kita pa na. Pero saka kay, kunwa-kunwa ay patawa-tawa pa siya. O, tingnan nyo paano siya. clarify. No, that, no, ma'am, let me finish Yes. first. Kanina hindi kita in-interrupt. O, tumawa siya. Ang bait! Ang bait! Bakit hindi na lang po yung isang native na kilala ng mga tao, na kapag nakita nila, agad-agad maintindihan nila bakit siya nandyan as opposed to ikaw. Isa pa po. Ma'am, these are the things that I'm trying to voice out today. Nothing personal, nothing about you. These are the complaints that my office received. Nothing personal. This is not about you. Blah, blah, blah. Kaya kunwari lang to. Pero yung title, ginisa si Frasco
nagkasagutan, nagkagirian. Ganun ang ano nila yan. Ganun yung kanilang tema niyan. Kasi nga, kunwari lang yan. Just to redeem the trust of the people. Kung kunwari, isang senador, ginisa ang, siyempre, bata ni Marcos yan, di ba? Sa DOT. Ngayon, alam nyo kung bakit ganyan? Kasi nadala na itong si Tulfo noong 2023. Maalala ninyo ito? Galit na, uy, pares yung damit Tagal palang damit ko to Galit na galit itong si Tulfo sa first na hearing, galit na galit kay Mel Robles. Sa second na hearing, bumait. Ang tanong, magkano? Tingnan natin. Bot ang 14% na 1 billion, ibibigay mo pa rin yung 1 billion at yun yung naging gastos nila. O ang sale ng 10 million, no? So, I don't know ano magiging... January 18, 2023, ang unang hearing, sumisigaw si Tulfo. It's really hypothetical yung sinasabi nyo, pero we have to put a cap somewhere. Kailangan po lagyan natin ng cap. Dapat 14 million, dapat 5 million. O dapat, dapat hindi 14%, dapat 5%. Galit na galit? Kaya nga po yan po ay within the operating expense. Yun, na hindi ko pinakinggan. Remember, hindi ko tinalakay yan until sa dumating si Senator Coco. So, kailangan ko yung pangalan, identity nung nanalo. Especially sa iyo January po siya 18 nanalo. Kasi meron pong balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Tumatango si Ma'am Javier. Pero yan po ay, siyempre yan po yung sabi-sabi nila. Para maalis yung sabi-sabi na yan, mamaya po sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng taong yan para makagawa kami ng mga research. Kung kinakailan mag-hire ako ng private detective para masiguro na hindi connected sa tropa ninyo. Mag-hire daw ng private detective. Yung tropa ni Mel Robles, si Lisa Tanas. Itong nanalo. Tropa. Ayan na, tropa. Kapag halimbawa, after mag-hire ako ng private detective at na-trace na talagang, lumitaw na talaga hindi galing sa inyo, then sasabihin ko rito na yung ay chismis lamang, walang katotohanan. Pero pag lumitaw sa ginawang investigasyon, I might even use the NBI. Wow. DICT. Wow. Private detectives. CIDG. Lahat ng mga agencies ng gobyerno para gumawa ng cross-checking, LTO, PSA, kung connected ba o hindi, or SEC, connected ba o hindi sa mga kasamahan nyo dyan sa PCSO, itong nanalo. So mamaya sa executive session, A few moments later. Halos magka-alta presyon yan si Tulfo niyang January 18. The next day, pag-usapan natin itong 2000 January 25. outlets, operators, and I want them back. Bait. Sige po, Your Honor, gagawin po namin ng paraan. Yun lang po kasing options namin, we are weighing it. Yung isa po kasing machine, 450,000. Natapos yung ilang oras, 5 hours, mahigit, yung hearing na to. Walang executive session na nabanggit or update. Nako! If we would continue reordering, ay masyado hong mabigat yun para sa kanila. Kaya we are looking for... We consider that, Mr. Chair, we consider that tinanggihan ng bagong system. Hindi na ho sila 25 years na po kasi yun years. Kasi we started po ang machine. Kahit nga hindi ho kami nag-upgrade nagagamit pa po siya. Ang hindi ho talaga maayos na machine ay tapos po nung sa mga wala pa pong machine dahil it will take time bago po sila maka-order po Mr. Robles, yung sinasabi ni Ms. Javier. Mr. Robles. Sige po, we will refer it po for the technical kasi hindi rin po siya expert, hindi rin po ako expert. Seriously look into it and study, validate yung kanyang mga observations. Okay, I would like to get the opinion of the chairman of PCSO. Sabay kami Kambal ko ata to Na kanina pa nakabordo na nakikinig sa atin. Chairman Juni Kua, sir, what's your opinion? Bait. Nakakagalit. Ups. Ang bait-bait. Grabe. Kaya sabi ko sa inyo, kunwari lang yan.
Hindi totoo yan, yung ano nila kay Frasco. Biruin mo, pera ng taong bayan, ginawang advertisement, mukha niya, tapos, ma'am, nothing personal, not against you, not about you. What? Pero nung kay Mel Robles, January 18, 2023, sinigaw-sigawan mo. Magkalta-presyon ka. The next hearing, January 25, ang bait. Ang bait. Kaya nadala yan siya nung dati. Anyway, ayan po. Diyan po nagtatapos ang ating usapin. Pero bago nating tapusin, ay meron tayong side na balita na itong si Senator Manny Pacquiao napikon at kakasuhan itong si Mangusin. At nagbabala pa Ay, si People's Champ Manny Pacquiao sa internet personality na si Francis Leo Marcos matapos umano nitong insultuhin si Mami Dionisia. Mangusin. Mangusin. Nagsimula ito ng tawaging baluga ng isang netizen, si Leo Marcos. Bumuelta siya sa netizen sa isang... Walang hiya. Nabudol ako ng taong ito. Pero alam nyo, ngayon ulit ako magsasalita about tungkol sa taong ito. Alam niyo, totoo lahat yan yung mga na-interview ni Makagago. Kasi I was part of them. I was part of the community. And malaki din yung naging epekto namin na parang tumayong mga vloggers niya before. Dito pa lang sa Hong Kong, malaki-laki na rin yung halaga na nalikom namin, na iniabot namin sa kanyang tauhan na si Dong Batalan. Dito pa lang sa Hong Kong yan, sa 3 humanitarian na isinagawa nila during that time, meron kaming accumulated na about 148,000 pesos na ibinigay sa kanila. Hindi yun buo, I think partial yan. Partial. Basta 3 humanitarian yun, i-divide mo by 3. Yun yung total na. Iba pa sa US, iba pa sa iba't ibang bansa, sa Japan, iba din. Kaya yung nabudol ng mga mamis na may more than millions, totoo yun. Hindi yun invento lang. So, ang ginagawa kasi ng taong ito, kapag ikaw ay umalis sa kanya, binabaliktad niya, ikaw yung ginagawang budol. Kaya yung ginagawa niya kay Makagago. Ito yung taong duwag, pero ang pinaparatangan niyang duwag, walang bayag, si Makagago. May ebidensya naman na pumunta si Makagago doon sa kanyang lugar. Hindi niya hinarap, hindi niya... Kumbaga talagang sukdulan yung kanyang kasinungalingan. At kahit huling-huli siya sa kanyang kasinungalingan, nagagawa pa niyang magrason. Nakita niyo yung rason niya pa kay Manny Pacquiao. Gusto pang sisihin ni Manny Pacquiao yung naglabas ng video na siya naman ang nagsasalita doon. Siya yung nagsabi nun. Siya yung nagsabing baluga. Siya yung nagsabing may utang si Manny Pacquiao sa kanya. Bakit niya sisisihin yung naglabas ng video? Siya naman nagsabi nun. Ang kwento kasi niyan, syempre, kami yung 14 vloggers na tinatawag noon, during the time, pag may umalis, nakakatakot kasi umalis sa kanya. Alam mo yung parang nasali ka sa isang fraternity or sa isang gang na gusto mong umalis pero natatakot kang umalis kasi babalikan ka nila. Hindi ka nila bibigyan ng magandang exit. Ganyan ang nangyayari sa amin. Kaya during that time may mga naunang umalis pero siniraan hanggang sa even to the point na psychologically affected ka. Kaya totoo yung nangyari kay The Kings. Psychologically affected yan. Kasi kahit kaming mga vloggers, although hindi ako nakasama doon sa bumanat sa kanya, talagang todo banat yan sa kanya. Kawawa yan eh. Kawawa yung mga umaalis sa kanya. Ngayon, nakita namin yun as parang threat o nakakatakot na gawin na basta umaalis na lang, basta-basta. So, ang ginawa namin, parang kudita, nag-usap-usap kami
Although nung una, medyo alanganin kami na mag-reach out sa isa't isa kasi hindi namin alam kung ano yung magiging reaction ng bawat isa sa amin kung sasama ba o hindi. Pero naglakas loob kami na buksan na eto, aalis na kami hanggang sa naipon hanggang naipon yung 14 na vloggers. At ginawa namin yan minsanan sa isang live. At nag-live kami lahat at doon binuhos namin lahat. Marami ding sumama sa amin pero marami ding naiwan sa kanya. And to cut the story short, fast forward, napakalaking impact yung pagbanat ni Makagago dito kay Marcos Jr. Kasi tama, siya yung nemesis. Siya yung taong makakapagpatumba talaga sa kanya dahil yun na yung katapat nitong si Budol na Mangusin, na Norman Mangusin. Marami talaga, iba-iba talaga. Iba kasi ito magsalita noon. Pero ngayon, exposed ka na. Sorry! Manny Pacquiao na yan. Delikado ka na. Ang video pero dinamay pa si Mommy D. Eh bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Oh, sagot! Isang vlogger ang nagpaalam niya na kay Pacman. Matapos marinig ni Pacquiao ang video, agad itong nagpahanda ng reklamong isasampa laban kay Leo Marcos. Hindi niya rin naiwasang maglabas ng galit. Nung una, yung about sa utang, chill pa si Pacquiao eh. Pero nung about sa nanay niya, talagang parang, yung tingin niya parang papatay na ng tao. Siyempre, ako na, nagkukontrol din ako doon, narinig ko yung pati mama ko. Gaganyanin niya, hanggat at as much as possible, makontrol ko sarili ko. Kung hindi, delikado na ata. pamilya ko na ang masangkot. Tandaan mo yan. Ipakita mo sa kanya ito, huwag mong paabutin na sukdulan na magagalit talaga ako. Kasi pag nagalit ako, patay. Niwala ka sa akin. Hindi mo pa ako kilalang lubusan. Pasalamat ka, naging Christian lang ako. Tapos magamon pa si Norman Mangusin na suntukan kay Pacquiao na walang gloves. Ay nako, pagsisihan mo lahat yung mga pinagsasabi mo. Ngayon nagtatago ka na. Hindi mo mawari na bawat bawat daan ng motor o daan ng sasakyan o daan ng tao, nakaganon ko. Ganon siya. Ayun. Wala kang katahimikan, wala kang peace of mind because sa kagagawan mo.